Hello. Click morning mga click partners. Can you type number 1 in the chat kung naririnig nyo na ako? Yan, okay. Clear naman, no? Sige. So, click morning sa inyo mga click partners and teka, lagay natin dito. Yan. Sino dito ito yung first time mo na umattend ng daily training natin? Can you type me in the chat if this is your first time na umattend ng daily training? Ayan, okay. So, first time umattend si Reynaldo. Ayan, first time din ni Percival, Diana, si si Neng, si Coach Anthony, first time mo ba? Ayan, si Belinda. Ayan, okay. So, pwede ba natin i-type sa chat mga click partners? Welcome click partners. Ayan, type natin sa chat. Yeah, welcome sa inyo. If this is your first time na umattend ng daily training natin, welcome sa Clicknomics. And by the way, daily training, ibig sabihin daily training Monday to Friday, no? So kapag Monday, ang topic natin ay Marketing Monday. So dito, kung gusto mo matuto paano mag-promote, paano social media marketing, minsan may AI tayong pinag-uusapan, minsan ads, kasama natin si Coach Jay Gregorio, no? Marketing Monday. Sino dito yung nakaten ka na ng Marketing Monday? Can you type number 3 in the chat kung nakaten ka na ng Marketing Monday? And how many of you would agree sa mga naka-attend na very valuable yung mga training na pinoprovide ni Coach Jay Gregorio? Can you type yes in the chat if you think yung mga na-attendan mo na Marketing Monday ni Coach Jay, very valuable, magagamit talaga. Ayan, no? So, yun, if you're someone, kung bago, gusto mo matuto about sa mga marketing promotion, Marketing Monday, no? Transformation Tuesday, kasama natin madalas si The Josh, no? Basically yun ay personal development para mas magkaroon tayo ng clarity na bakit ba importante na ma-achieve natin yung goal niyan, ano ba yung connection niyan sa buhay natin, etc. Very important kasi yun, kasi parang yun yung fuel natin, no? Na ginagamit para ma-achieve mo yung goal mo. So, Transformation Tuesday. Sunod naman ay Wellness Wednesday. Sino yung naka-attend yesterday ng Wellness Wednesday? Can you type me in the chat kung naka-attend ka yesterday? Ayan, si Archie, si Gemily, ayan, no? Marami naman na naka-attend, no? Wellness Wednesday. And Thrive Thursday naman, normally pinag-uusapan natin dito mga anong tawag dito, maximization ng structure. So, ibig sabihin, paano mo maximize yung commission mo dito sa Clicknomics. Pero mamaya iba pag-uusapan natin, no? Importante din. And then, Faith Friday, minsan ako, minsan si The Josh, no? Yung kasama natin. Probably tomorrow si The Josh yung makakasama natin. And dito naman, na dito ay pinag-uusapan natin paano tataas yung yung faith mo, na paano tataas yung faith mo kay God tsaka sa'yo para mas madali mo ma-achieve yung goal mo. Kumbaga parang mas align ka. Pero ngayon, tayo, no? Thrive Thursday tayo. Sige. So, meron akong question sa inyo and pwede niyong i-type sa chat yung sagot. Ayan. Kung meron kang isang daily habit na hindi mo kayang mawala, ano yun? Type mo nga sa chat. Yung iba, hindi nila kaya mawala yung cellphone nila. Daily habit, ah. Ano yung daily habit na hindi mo kaya mawala sa'yo? Pwedeng iba kape sa umaga. Iba hindi nila kaya mawala yung cellphone nila. Iba hindi nila kaya na ng yung iba sanay magpuyat, etc. No? So kayo, ano yung sa inyo? Ayan, so basahin natin. Wait lang. Ayan, madami prayer. Si Archie mag-promote. Ayan, manood ng Netflix si Leonard. Coffee and content planning kay Judy. Ayan, si Riot. Ayan, no? Riot o Rocket? Rocket, no? Daily devotional prayer. Ayan, and marami din mga prayer. Si Coach Mel, prayer din. Coffee and pandesal kay Henry Tan. Ayan. So ngayon kasi pag-uusapan natin,
Ano yung daily na dapat ginagawa mo dito sa Clicknomics para magkaroon ka ng result? How many of you gusto mo matutunan yon? Coach, ano ba yung pwede kong gawin daily na makakatulong para maging successful ako dito sa Clicknomics? Sino yung gusto matutunan yan? Can you type number 3 in the chat? If gusto mo matutunan yung daily na habit na ginagawa mo para mas makakatulong sa'yo para maging successful ka dito sa Clicknomics. Sige. So, type natin sa chat. Ayan, no? Ayan, sige. So, madami. Sige. So, simulan na natin. Ano nga ba yung 7 daily action step na dapat ginagawa mo para ma-achieve mo yung goal mo? Ayan. So, kita naman sa ano, no? Kita naman sa ano, sa screen. Teka. Wait lang. Gusto ko kasi nakikita ko kayo. Wait lang. Share screen lang ako. Ayan, okay. Sige, so kita na ba yung ano, yung screen ko? Can you type me in the chat kung kita yung screen? Ayan, okay. Sige, so 7 daily action step na dapat ginagawa mo para makatulong sa'yo para maging successful ka dito sa Clicknomics. Ito yung mga importanteng bagay, no? So, huwag na natin patagalin. Una, bakit importante pala? Bakit importante yung meron kang daily na ginagawa? So, imaginein mo, ang pangarap mo, isa sa goal mo, kunyari, no? Outside Clicknomics, ang pangarap mo makaakyat sa tuktok ng bundok. Okay, so ngayon, pag ang plano mo, umakyat sa tuktok ng bundok, medyo matagal siya. Hindi ka pwedeng tumakbo ng mabilis kasi ano mangyayari? Mapapagod ka and possible tamarin ka na akyatin hanggang dulo. Kailangan kasi one step at a time. Type nga natin sa chat, one step at a time. Yan, sige, type natin sa chat. One step at a time dapat, no? One step at a time. So, dito, hindi kailangan na isang malaki ang biglang aksyon. Kasi ganito yan eh. Yung success, walang isang bagay na makakatulong sa'yo para maging successful ka. Yung one thing na gagawin mo, tapos magiging successful ka na walang ganun, no? Yung pagiging successful natin, ay yun yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin everyday. So dito sa Clicknomics, pag-usapan natin, ano ba yung mga maliliit na bagay na yon na dapat ginagawa mo everyday na makakatulong sa'yo para maging successful ka dito sa Clicknomics. Sige, so tuloy natin. Number 1 ay trust in God. Basically, magpe-pray, no? Start the day with prayer and gratitude. So ano ibig sabihin nun? By the way, sino dito yung nag-agree ka? Na isa sa pinaka-importante, yes, business to, pero importante sa business, nire-recognize mo si God. Kino-consider mo si God as your partner sa business. Can you type me in the chat? Nag-agree ba kayo doon, mga click partners? Ayan, okay. So, yun yung importante. Number 1, dapat magtiwala tayo kay Lord and start the day with prayer. So, ano yung mga advantage kapag nag-start ka ng araw mo na ipe-pray ka? So, number 1, um, dito kasi nagsisik ka muna ng guidance and wisdom ni God. So, ibig sabihin instead na kung kani-kanino tayo humihingi agad ng guidance, kung kani-kanino tayo nakakakuha ng information, ang nangyari, si God muna yung inuuna natin, no? So sa umaga pa lang pagising mo, seek mo kaagad yung guidance ni God. So ano siya, mas powerful siya. Bakit? Kasi sa kanya kaunang natuto, sa kanya kaunang nakinig, no? Pangalawa, mas nababawasan na rin yung pagiging negative natin kapag nagpe-pray ka. Ano mangyayari kapag nagpe-pray ka lagi? Mas lalo ka nagiging thankful sa ginagawa mo. So, ibig sabihin, mas nagiging positive ka lalo. And yung pagiging positive mo, makakatulong yun sa'yo para ma-achieve mo yung mga goals, yung mission na binigay sa'yo ni God. Pangatlo, ito, pwede. Ano yung mga pwede natin pag-pray? Pray for your business, customers, and team members. Yan, no? Step number 2, after mo mag-pray, syempre,
before ka mag-take ng massive action, how many of you would agree na before ka mag-take ng massive action, dapat kailangan alam mo muna ano yung mga tama na dapat mong ginagawa? How many of you would agree? Can you type number 4 in the chat if you agree na dapat natuto ka muna, no? Ayan. Kaya meron tayong mga Click University training, meron tayong, di ba, dumaan kayo sa mga coaches, meron tayong implementation session. Importante muna matuto tayo din. And kaya tayo meron daily training, no? Ayan. So, step 2, learn and grow. Kailangan mag-invest muna tayo sa knowledge natin. Bakit? Ano yung pinakamatutulong niya pag nag-i-invest tayo sa knowledge natin? So, una, natututo tayo ng mga bagong skills and mga techniques. So, bakit? Kasi kapag meron kang mga skills at saka technique na natututunan, ibig sabihin, mas alam mo kung ano yung gagawin mo, ano yung tamang gagawin mo. For example, gusto mo mag-run ng ads. Pinag-aralan mo muna before ka nag-run ng ads. Tama yun. Bakit? Kasi kapag hindi mo muna pinag-aralan before ka nag-run ng ads, sumaba ka kagad, malamang sa malamang, yung iba nga napag-aralan na nila yung Facebook ads pero nare-restrict pa rin. May mga ganun, no? Marami. Tapos, lalo na syempre kapag hindi mo napag-aralan, ano yung mga magandang content na ilagay doon? O kaya naman, ano yung tamang approach kapag kakausap ka ng ano mo, ng customer, gusto mo siyang bumili ng mga products na ino-offer natin dito sa Clicknomics. Yan, nasa Click University yan, yung rapid referral, no? Ano yung mga magandang i-my day, no? Nasa promote to profit naman natin yan, dapat mapanood nyo yan. So, yun yung mga skills, mga techniques natin na dapat natututunan mo, no? Kumbaga, before tayo mag-take ng massive action, matuto muna tayo. And ano pa yung mga advantage kapag ka nag-learn and nag-grow ka? So, sunod niyan, syempre, na-optimize mo yung mga strategies. No, na-optimize mo. For example, unang try mo, hindi naging effective. Kasi gano'n naman talaga sa simula, hindi naman porket natuto ka, nag-implement ka, lahat magiging smooth na, magiging successful ka na kagad. It doesn't work like that. Kapag ka natututo ka palagi, alam mo kung paano ka mag-adjust. For example, nakita mo yung isang click partner. Nakita ko yung isang click partner na kumita na ganito pala yung ginawa niya. So natuto ka sa kanya, no? Natuto ka sa Marketing Monday ni Coach Jay. Pwede palang ganito yung gawin. So kapag ka meron ka in-implement na sa tingin mo hindi ka agad naging effective, makakapag-adjust ka. Bakit? Bakit ka makapag-adjust? Kasi natututo ka palagi. Yun yung importance na natututo tayo palagi. Nakakapag-optimize tayo ng strategy. And because of that, makakatulong yun para mas maging maganda yung resulta natin sa Clicknomics. Ano pa, nakapag-build siya ng confidence. Kapag natututo ka palagi, mas magbi-build, mas mabibuild yung confidence mo na mag-take ng action. Bakit? Parang ganito kasi siya, imaginein mo na naglalakad ka sa isang madilim na lugar. Naglalakad ka. Ngayon, kapag ka naglalakad ka sa madilim na lugar, ano yung mararamdaman mo? Kunyari, walang ilaw ng poste, pero kailangan mong daanan kasi doon yung pupuntahan mo. Kapag madilim, ikaw lang mag-isa, anong mararamdaman mo kapag gano'n? Yan, tama si Belly, no? Matatakot ka syempre. No? Matatakot ka kapag ka madilim. So ano mangyayari kapag ka madilim? Possible hindi ka na tumuloy, no? Kasi baka mamaya may ahas doon, no? May mga aso na nangangagat, baka may multo, no? May mga ganun. So, kasi merong uncertainty, no? Meron kasing uncertainty. Pero kapag ka maliwanag yung dadaanan mo, kita mo na malinis, no? Syempre kunyari umaga, kita mo lahat. So ngayon, yung fear mo ba mawawala na or mababawasan na kapag ka maliwanag na? Yes or no? Siyempre, no? Makapaglakad ka na kasi kita mo, ay, safe naman pala. Wala naman palang multo dito, no? Wala naman palang mga anggat na ahas, no? So, kapag ka natututo ka palagi, anong nangyari? Mas nagkakaroon ng certainty sa mga dapat mong gawin. Kapag nagkaroon ng certainty, kumbaga parang, mas clear na sa akin ngayon na ito pala yung pwede kong gawin. No, for example, natutunan mo, tatlo lang pala yung way para makapag-promote ako.
warm market sa mga sa mga family and friends ko. Pwede din pala ako mag-content creation, pwede ako mag-ads. So ngayon, mas clear na sa'yo. So ngayon, kapag magpo-promote ka, mas may confidence ka na. Bakit? Kasi alam mo na eh. For example, natuto ka paano mag-create ng video, nasa promote to profit, no? Kunyari mga unboxing, tinuro ko yun din eh. Paano mag-unboxing, paano mag-product review, yun, nilagay natin yun doon. So, kapag natuto ka na, ay, ito pala yung mga pwede kong gawin kapag mag-unboxing ako ng mga product o kaya naman magpo-product review ako. Hindi ka na masyadong mahihiya. Magkakaroon ng certainty ano yung mga pwede mong sabihin. And because of that, mas makakapag-implement ka. Yun yung advantage kapag natututo ka palagi, no? Kasi alam mo na yung gagawin mo, yung yung mismong pag-aaral mo na yon, mas makakapag-build ka ng confidence. And yung confidence mo, yun yung tutulong sa'yo kung bakit ka makakapag-implement. And ganito yun eh, based sa psychology, sabi, ah parang loop siya. Loop, ibig sabihin papaikot, no? Loop. Competence, confidence, loop. Ano ibig sabihin nun? Di ba, confident ka na kasi nag-aral ka. Ano mangyayari? Mag-implement ka. Ngayon, nung nag-implement ka, mas lalo ka natuto. No? Tsaka possible, nagkaroon ka din ng resulta. O di ano mangyayari ngayon? Mas lalo ka magiging confident. Nung mas lalo ka naging confident, mas lalo kang gumaling. Bakit? Mas dumami na yung experience mo eh. So patagal ng patagal, pagaling ka na ng pagaling. No? So, ito for example si Coach J Gregorio, no. Si Coach J Gregorio kasi um I'm proud to say na isa siya sa pinakamagaling na mag-run ng ads dito sa Pilipinas. Kahit mag-search kayo sa Facebook, lagay nyo Facebook Ads Philippines, no. Makikita nyo kaagad imposibleng hindi lalabas dun si Coach J Gregorio. Pero nagsimula si Coach J, hindi siya kaagad magaling mag-run ng ads. Nagsimula siya din. Wala namang nagsimula na magaling kaagad eh. Pero unti-unti, dahil nag-aaral siya palagi, nag-i-implement siya palagi, unti-unti, naging magaling siya pagdating sa pag-run ng ads. So, ganun din sa atin, no? Unti-unti gumagaling tayo. Kasi unti-unti natututo tayo. Yung unti na natutunan natin, makakatulong yun para makapag-implement tayo ng konti, tapos magkakaresult tayo ng konti. Tapos ano mangyayari? Matututo ka ulit ng konti, mag-implement ka ng konti, tapos magkakaresult ka ng konti. Yung pakunti-kunti na yun, hindi mo namamalayan, malaki na pala yung naging resulta mo. No? Hindi mo namamalayan, nakaka 100K ka na pala, nakaka 1M ka na pala. No? So, ganun siya. Kaya importante, lagi tayong natututo. So, dito sa Clicknomics, meron tayong Click University na tinatawag. So, kung naka-login ka na sa dashboard mo, na madali lang mo mag-login market.clicknomics.com, lagay mo lang username, password mo. Tapos may makikita ka dun sa gilid na Click University. Yan. Pag-click mo yan, ito yung makikita mo, no? Ito yung sinasabi ko kanina. 7 steps to success, basically kapag bagong-bago ka sa Clicknomics, ito yung para mas maintindihan mo na mabuti, no? Yung business natin. Sunod, nandiyan si Coach Jay, Facebook Ads Training, si Coach Josh, ayan, no? Pinoy Entrepreneur Blueprint. Ayan, promote to profit, nandiyan yung mga basic content creation, paano mag-product review, mag-My Day, etc. Rapid referral, dyan naman yung paano ka kakausap. Di ba minsan hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin. Hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin kapag may kausap tayo para makapagbenta tayo ng product. So kasi pag sinabi mo kamusta, alam na kaagad yan eh ng kausap mo. It's either mangungutang ka or bebenta mo sila. Kaya madalas hindi sila nagre-reply. So dito, rapid referral, genuine way ng pakikipag-usap na if ano yan, kumbaga step by step process siya. Tapos i-offer mo yung product na hindi nakakaya. Basically, itong rapid referral, para to sa mga tao na medyo mahiyain pagdating sa hindi kayang direktahan. So dito yung you can say na kumbaga medyo beginner ka pa lang pagdating sa sales, pagdating sa pag-offer. Kanya type me in the chat. Meron ba dito yung o lahat na dito magaling na kaagad? Ayan, no? So yung rapid referral yan, naka-design siya. Madami, no? Naka-design siya na kung medyo mahiyain ka. Ito, no?
Ito yung may mga indirect method tayo na tinuturo dyan. So yan, maganda ma-implement natin. No? Ano pa? Meron tayong daily training. Yan. Daily training. So, Marketing Monday with Coach J. Gregorio. So, about anything about marketing, makakatulong sa'yo para mapag-promote ka. Every 7 p.m. Kung ano yung Zoom link natin ngayon, yun na yung ano natin. Yun na yung ginagamit natin daily. No? Marketing Monday. Social media marketing. Basta anything basic. Minsan nagtuturo din tayo ng advanced dyan. Mga AI, ang tinuturo natin dyan. No? Sunod naman ay Transformation Tuesday. Sabi ko sa inyo kanina, si The Josh, no? So si The Josh, maganda atin din kayo talaga dito lagi, hindi sa Marketing Monday lang. Alam niyo ba siya, no? Si The Josh, isa yan sa mga ano, sa binabayaran ng malaki ng mga iba-ibang company. Kapag ka, ano sila, kapag ka, para lang magturo, no? Si The Josh, mga malalaking brand. Syempre, hindi ko pwede sabihin yung mga brand na yan. Pero ibang level yan, no? Si The Josh. Natin tayo leadership and personal development pinag-uusapan natin. O sige, para sa mga ano, tinan niya. Sino dito yung naka-attend ka na ng Transformation Tuesday and masasabi mo sobrang galing ni The Josh? Can you type number 4 in the chat? Ayan, no? So, kung di ka pa nakaka-attend, ano, you're missing a lot dito sa ano, Transformation Tuesday. Ayan, next natin ay Wellness Wednesday. Ito naman, naka-design siya para sa product knowledge. Kasama natin dito yung mga doktor natin. Si Doc Jeline, si Doc Edward. Si Doc Edward yung kasama natin yesterday, no? And kasama din natin dito si Coach Angelo Supremo. So, ang purpose nitong training na to para mas maunawaan natin ng mas malalim yung tungkol sa mga products na pinopromote natin, no? Ayan. So, ayan. Very important, no? Ayan. Tribe Thursday, from time to time, kasama natin dito si Coach Edward and ako, no? Commission maximization. Paano maximize yung commission mo? Pinag-usapan natin dito yung mga dream lifestyle reward, no? Yung mga different types ng commission is Clicknomics. And kapag may mga announcement din tayo. Yan. Faith Friday, either ako, si The Josh. So dito pinag-usapan natin paano tataas yung faith mo kay God. And faith mo sa'yo, no? Faith mo sa sarili mo para makapag-take ka din ng massive action. And meron din tayo mga monthly event. Ang last event natin nung October, magre-resume ulit tayo ng mga face-to-face event natin sa January. Kaya abangan mo, no, kung kailan siya. So dito meron tayong Faith First. Ito yung ano natin, picture natin. Start strong. Yeah, meron tayo iba-ibang theme, no? Yan, all in at saka yung rise up. Yan yung mga monthly event natin na dapat nyo abangan kasi dito marami tayong matututunan. Ayan. Step number 3 ay create and share. Di ba natuto ka na? Nag-learn and grow ka na. Ano yung next na gagawin mo? Ang next na gagawin mo ay mag-i-implement ka na. Type mo nga sa chat, implement. Ayan. Siyempre, hindi pwedeng natatapos tayo sa natuto lang. Kasi bakit? Sayang yung natutunan mo kung hindi ka nag-implement. Yes, very important na natututo tayo. Pero importante din, no? Importante din na nag-implement tayo. 'Di ba sabi nga knowledge is power. Pero sayang yung knowledge na yun kung hindi mo siya nagagamit, kung hindi mo siya na-implement, no? So dito, lahat ng natutunan mo, kailangan mo implement. Yan yung papasok sa step number 3. Diba? Yan yung 7 daily step na dapat mong gawin para makatulong sa'yo para magkaroon ka ng result, maging successful ka dito sa Clicknomics. So, and create and share, post daily on social media. So dito sa Clicknomics, meron tayong tatlong tinuturo. So una, meron tayong pang beginner. Basically, ito yung social media posting, warm market promotion. I'm sure yung iba sa inyo may mga ano kayo, may mga leader kayo, tinuruan kayo na nag-implementation session kayo, tinuruan kayo paano mag-post. Yun yung pang beginner, no? So naman, intermediate, kapag gusto mo nang mag-record ng video na sarili mo, no? So promote to profit, meron tayong ganun, no? Paano ka magre-record ng video, ano yung mga sasabihin mo, etc. Tapos meron din tayo pang advance, ito naman, Facebook ads. Yan, pang advance na yan. So, syempre the best makakarating ka talaga sa pagraran ng ads. Dito kasi,
kagandahan dito, mas marami nakakita ng offer mo. Ayan, no? Pero syempre, kailangan medyo marunong ka talaga mag-run ng ads. Kaya kailangan mapag-aralan mo siya mabuti. So, yun yung three types ng na pag-run ng ads. And ayun din yung tatlong way para makapag-promote ka. Basically, tatlo lang naman ikot yung pagpo-promote natin eh. Warm market, di ba, sa mga kakilala, kamag-anak. Pangalawa, sa content, no? Create ka ng content sa social media. Pangatlo, yan, mag-run ka ng ads. Ayan. So, sunod naman natin ay engage and connect. So, anong ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin ng engage and connect? Ibig sabihin nito, mag-build ka ng relationship mo sa mga prospect mo, sa mga customers mo, at saka sa mga sa mga kasamahan mo din, mga click partner. Ayan. So, very important to. Bakit? Kasi kapag let's say for example, nagpo-promote ka na, kunyari nag-post ka, tapos may mga nag-comment. Very important, nag-engage tayo doon. Di ba nag-implement ka sa step number 3? Possible doon, magkakaroon ka na ng mga inquiries. So ngayon, pag nagkaroon ka na ng mga inquiries, dito papasok yung engage. Magre-reply ka sa kanila. No, not necessarily nabebenta mo sila kaagad, pero very important, kumokonek ka sa kanila. Nagbibuild ka ng rapport sa kanila. No? So let's say for example, ganito. Dito sa example natin, Heartwell yan. So, merong dalawang tao na gustong magbenta sa iyo ng Heartwell. And sabihin natin, gustong-gusto mo talagang bumili. Ang tanong lang, kanino ka bibili, no? Let's say for example, ganun yung natin, yung scenario natin. No? Yung unang tao, let's say yung lalaki, yung babae na nandito sa picture, ano mo siya, um, stranger siya, no? Basically hindi mo siya kakilala. Tapos nag-offer siya sa iyo kaagad. Hindi kayo magkakilala. O baka gusto mo ng product na to, maganda to sa puso, no? Pag mataas cholesterol mo, binabalanse na to. Gusto mo bang bilhin? Pangalawa, ang tao na nag-offer sa iyo, yung lalaki, no? Let's say for example, yung lalaki yan yung best friend mo. Bata pa lang magkasama na kayo sa hirap at ginhawa, no? Kapag may mga problema ka sa kanya ka lumalapit, no? So ngayon, nag-offer din siya sa'yo ng product ng Heartwell. Question ko sa'yo, kanino ka bibili? Sa stranger o dito sa friend mo? Nga, type nga natin sa chat. Yan. Yan, syempre sa friend. Kaya very important na kumo-connect tayo kaagad. Kumo-connect tayo dun sa audience natin. Hindi pwedeng basta benta-benta lang. Nung nagsisimula ako sa marketing, akala ko basta nagpo-post ka lang, basta nag-ano ka lang, ano tawag dito? Basta nagpo-promote ka lang ng na nagbebenta ka sa social media. So ngayon ang nangyari, puro benta benta benta. Para naging ano na nga naging banner na yung ko, yung profile ko. So tas nagtataka ako, bakit pinost ko na lahat ng product dito? Ano yun, yung parang pushy pa nga yung pag-post ko dito, yung pagbebenta ko. Sinabi ko na lahat ng mga benefits pero wala nag-inquire, walang bumibili. Bakit? Kasi hindi ako kumukonek sa audience ko. Ganun pala ka-importante yun. Kailangan marunong kang kumonek, no? Marunong kang mag-engage. Hindi pwedeng puro benta lang, no? Kailangan kapag nag-promote, kapag nag-inquire, replyan mo. No, reply mo kaagad as fast as possible and but importante marunong kang mag-engage and mag-connect. So, eto, bigyan ko kayo ng example. Let's say for example, meron na nag-inquire sa'yo. Um, ito pala, bakit importante na sumagot agad? Kasi dito, sa panahon natin ngayon, no, medyo mas maikli na yung attention span ng mga tao. Bakit? Kasi distracted na kasi tayo eh. Kahit saan tayo tumingin, may distraction, di ba? So ngayon, uh, kapag nag-inquire sila, possible mga ilang oras lang nakalimutan na nila yan. Or mga ilang minutes lang nakalimutan na nila yan. No? So ngayon, kailangan nakakapag-reply ka kagad para alam nila na merong tao behind na kumakausap sa kanila. And ayun, no, kumbaga, mas nagpapakita yun ng seriousness mo sa business mo. Ayan, no? Kaya yun, important. Tsaka masasayang din yung benta mo dun eh. Pag hindi ka nag-reply ka agad, hindi ka nakapag-engage ka agad sa kanila.
Ayan. So dito naman tayo, no? Step number 5. Step number 5, be the product of the product. So build the relationship with prospects. So ano ibig sabihin nito? So eto, nung nagpunta kami ng Hong Kong na nakaraan, kasi di ba meron tayong mga click partner na naka-hit ng incentive natin. So ngayon, ang madalas na ininom ko na product natin ay Holy Herbs at saka ayan, Keep Calm, no? Ngayon, nung nakausap ko yung mga ano natin, yung mga click partner natin na nakahit ng incentive, kinuwento nila sa akin na ano, na iniinom daw nila palagi yung ano yun, yung Shake and Slim. Tapos, ano, tawag dito? Ano yung, sabi ko, ano yung naging effect sa kanila? So ngayon, nung kinukwento nila sa akin, talagang passionate sila na, ay, ano, ang ganda ng resulta ko diyan. Nabawasan ka agad ng gantong days lang, nabawasan ako ng ilang pounds. Hindi ko na maalala kung ilang pounds yung sinabi. Basta nung ano yun, tas tinanong ko din yung iba, alam nyo ba kung ano nangyari? Since naniniwala sila doon sa product na yun, pati ako, nagpalit ako ng subscription. Di ba? Yung mga iba dyan nakasubscribe, di ba? Pati ako nagpalit ako ng subscription. Dati Keep Calm, tsaka Holy Herbs, binago ko na. Naging Shake and Slim na rin yung ginagamit ko. And ngayon, everyday, umiinom na ako ng Shake and Slim. Sinama ko siya. Ano? So, kasi, mas madaling ma-transfer yung energy kapag ikaw mismo naniniwala ka dun sa product na binibenta mo. So, and at the same time, mas kapanipaniwala kapag ikaw mismo ginagamit mo yung product na pinopromote mo. So, pinakamadaling logic kapag ano, kapag sa sinihan, di ba? Yung recent na pinalabas sa sine na tumabo sa takilya yung Quezon. Ngayon, let's say for example, napanood mo yung trailer ng Quezon na movie. Tapos sinabi mo sa friend mo, "Oy, panoorin mo yung ano, yung Quezon sa sine. Ano, maganda siya." Ngayon nung tinanong ka, napanood mo ba yung Quezon? Tapos sinabi mo, hindi, napanood ko lang yung trailer, mukhang maganda siya. So sa tingin nyo ba, mako-convince nyo yung friend nyo na manood ng Quezon? Sige nga, yes or no, pag ganun. Yan, syempre hindi, kasi hindi mo naman napanood. Ganun din sa ano natin, sa product natin, no? Kapag nagpo-promote ka, much better, hindi required, pero much better na ikaw mismo gumagamit ka ng product na pinopromote mo. Bakit? Kasi kung naniniwala ka doon sa product na yon, mas matatransfer mo yung energy mo sa kanila eh. No, katulad na nangyayari sa akin. So, matatransfer mo yung energy sa kanila, tapos mas maniniwala din sila sa'yo. Bakit? Kasi alam nila, tandaan nyo, yung mga tao, di ba, tayo, detect natin kaagad yan eh. Kung anong tawag dito? Kung ganado ba siya doon sa pakikipag-usap sa atin o hindi. Ayan, no? So, kaya malaking tulong kapag ka tayo mismo na nagpo-promote ay ginagamit din natin yung product na binebenta natin. So, ano yung mga advantages niya? So, unang advantage, again, makakapag-build ka ng confidence. Bakit? Kaya ginamit mo yung shake and slim. Bumaba talaga yung timbang mo. Gumanda yung katawan mo. Build niya yung confidence. Alam mong hindi ka mapapahiya eh kapag pinromote mo siya. So, kapag hindi, alam mong hindi ka mapapahiya kapag pinromote mo siya, ano mangyayari? Mas may confidence ka ngayon. Kahit sinong kausapin mo, basta tungkol sa pagpapaganda ng katawan, pagpapayat, ano, mapopromote mo yung shake and slim. And because of that, mas dadami yung benta mo for that specific product. And of course, effective content creation. Bakit? Kasi may product ka mismo. Pwede mo siyang gamitin pang ano, pang content. And 'di ba, pwede ka mag-product review. Ganon din imbis na yung in-example ko sa inyo kanina, syempre nakausap ko one-on-one, pero pag kinonvert mo siya sa video, yung energy, yung positive energy na nasa iyo, matatransfer mo sa kanila. No, ano mangyayari doon? Ibig sabihin, ay, parang effective sa kanya yung product, masubukan niya, makapag-inquire nga. Magkakaroon ka ngayon ng inquiry. No? Effective content creation. Ano pa? Handling objection. Kasi ginagamit mo siya, mas madali mo ma-handle yung objection. Sabi, meron na ba nagkaroon ng resulta dyan? Oo, ako. Bumaba yung timbang ko. Parang ganun. No? Mas kakayanin mong makapag-handle na
objection. For example, ginagamit mo yung keep calm, dati hirap ka matulog, ngayon masarap na tulog mo. So pag sinabi, effective ba talaga yan? Effective sa'yo. Sa akin, effective yan. Kaya mo sagutin ng diretsyo na gano'n. No? Bakit? Kasi ah, ginagamit mo yung product. Ganun ka-importante. No? Ganun ka-importante na ginagamit din natin yung product na mismong pinopromote natin. Step number 6, and close and follow up. So dito, basically, tutulungan lang natin yung prospect natin or yung customer natin na makapag-decide sila. Parang ganito. Let's say, for example, nakapag-usap na kayo, no? Nag-inquire na siya, sinend mo na yung affiliate link mo. Sinabi mo, panoorin mo tong video na to. Ngayon, nung pinanood mo yung video na yun, hindi ka na niya binalikan. Ano yung pwede mong gawin? Follow up mo. Huwag mong papabayaan. Hindi mo pwedeng ipasok na sa isip mo na kung gusto niya talaga, bibili yan. Dati follow up mo, gumita yung ganun, no? So, um, ko-connect mo ulit. I-chat mo siya. So, balikan kita after 20 minutes. Panoorin mo tong video na to. Okay ba sa'yo? May time ka ba ngayon? So, tapos noon kapag natapos na nila yung, let's say for example, yung 20 minutes, balikan mo sila. Kamusta? Napanood mo na ba yung video? Oh, ito kasi ano siya eh. Ang tawag dito, yung FitFu. FitFu. Fortune is in the follow-up. So, based sa research, 8 to 12 times before we decide to buy yung product or yung offer natin. Yung offer na nakikita natin. So ibig sabihin, possible sa unang kita nila hindi nila kaagad bibilhin yung offer mo. Pero kapag nagfo-follow up ka, ano ibig sabihin nun? Pag nagfo-follow up ka, mas dumadami yung beses na nakikita niya yung offer niya. And eventually, bibili sila. Kasi yung sales ay nangyayari 8 to 12 times na nilang makita. Let's say for example, pang 10 beses na nila nakita yung offer na yun, bago sila decided na bumili. No? Kasi 'di ba kahit tayo din kapag may mga nakikita tayong gusto natin, hindi naman palaging kapag nakita natin bibili natin kaagad, 'di ba? 'Di ba pag sa mall, pag nag-window shopping ka, ikutan mo lang muna, mukhang maganda 'to. Tapos kakabalik sa mall, bilhin ko na nga 'to. 'Di ba? Parang ganun siya. So ayan, close and follow up. Ito yung for example, ito yung example ng conversation. Let's say ang context nito, na-send mo na yung ah, sales funnel natin, no? Yung affiliate link mo. So ito yung tatanungin mo. Natapos mo na bang panoorin yung video ng Keep Calm or yung video ng Shake and Sleep? Ano yung pinaka nagustuhan mo doon? Ayan. So kunyari sinabi niya, oo, ang pinaka nagustuhan ko ay ito. Tapos, good, may mga question ka pa ba sa akin? Okay, may mga question ka pa ba sa akin before ka umorder? Parang ganun, no? O kaya naman, pwede mo sabihin kung indirect, pag indirect kasi pwedeng, meron ka bang kakilala na sa tingin mo makakatulong tong product na to? So, pwedeng ganun. Direct, ibig sabihin sila mismo yung bebentahan mo. Indirect, sasabihin mo meron ka bang kakilala? So, parang ganun siya. Step number 7 ay take action and stay consistent. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kailangan nagtatrack ka. Kung ano yung tinatrack mo, ayun yung nakukuha mo na ayun yung nakukuha mo na resulta. So for example, ako, ang goal ko ay bumaba yung timbang ko ng certain timbang. So ngayon, kapag hindi ako bubili ng timbangan, mas mataas yung chance na hindi ko ma-achieve yun, no? And kapag hindi ako palagi nagtitimbang, mas mataas yung chance na hindi ako mamomotivate. For example, kunyari lang ang goal ko ay makabawas ng 10 kilos, kunyari lang, in 1 year. Kapag hindi ako lagi nagtitimbang, ano mangyayari? Hindi ko nakikita na nagkakaroon ako ng progress eh. Hindi ako mamomotivate na mag-diet, mag-exercise. Pero kapag daily ako nagtitimbang, makikita ko, oy, nag-improve ng konti. Oy, nag-improve ng konti. So ano mangyayari? Mas lalo ako mamomotivate. Bakit? Kasi nakikita ko nagkakaroon ako ng progress. Ano pa? For example, sa basketball. 'Di ba kapag sa basketball, kita mo yung score mo tsaka yung score ng kalaban. 'Di ba? So, tapos makikita mo din ilan na lang yung time na natitira.
So ngayon, kapag ka gano'n, nakikita mo ilan na lang yung time na natitira. Ang mangyayari, kita mo na ano tawag dito? Nakita mo tatlo pa yung kailangan nyo habulin, meron na lang tayong 1 minute. So ibig sabihin, alam mo kung paano ka mag-adjust. Ito ba yung nakita ko. Sino yung nakapanood ng Physical Asia? Yun nandun si Manny Pacquiao. Can you type number 4 in the chat nga? Meron ba dito yung familiar ka dun sa na yun? Sa series na yun? Physical Asia. Nag-viral to nag-viral to nung nakaraan sa social media. Meron doon isang player company Manny Pacquiao. Ano, ang kalaban kasi nila that time ay Thailand. So ngayon, lamang na lamang yung Thailand dun sa positioning. Tapos 10 seconds na lang yung natitira, lamang pa yung kalaban dun sa naghihilaan kasi sila eh. Ngayon, ang nangyari nung nakita nung isang babae na Pinay, nakita niya 10 seconds na lang. Naisip niya, naku, matatalo na kami nito. Tapos nung pagtingin niya, ay naririnig niya kasi yung crowd, nagbibilang, nagka-countdown na. 10, 9. Ngayon kinabahan na siya. Ngayon pagsilip niyang ganoon sa timer, 6 seconds na lang. So alam niyo kung anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng urgency. Ginawa niya, hinila niya, pati yung kakampi niya, yung kalaban niya, hinila niya. Bigla siya nagkaroon ng adrenaline rush. Nahila niya. Tapos ano nangyari? Nanalo pa sila. Nanalo pa yung Pilipinas that time. Bakit? Kasi aware sila dun sa numbers nila. Ganon din dito sa atin. Very important na measure natin yung yung progress natin. Ito yung sinasabi dito sa step number 7. Take action and stay consistent. So, dito naman, di ba pinag-usapan natin kanina, ito yung 7 daily action step. Nakalagay dyan, trust in God, di ba? Learn and grow, create and share, engage and connect, be the product of the product, close and follow up, tapos take action and stay consistent. Ibig sabihin, dapat daily mo siyang ginagawa. Ngayon ang gagawin mo lang para matrack mo yung progress mo. Kunyari, nagdasal ka na ba today? Check mo na siya. No? Umattend ka ba ng training? Meron ka ba natutunan na bago para sa business mo? Click na mix, check mo na rin. Nakapag-implement ka ba? Nakapag-promote ka ba? Check. Nakapag-engage ka ba? Nakapag-connect ka ba sa audience mo? Check. Nakainom ka ba ng product natin? Ginamit mo ba yung product natin? Sunod, nakapag-close and nakapag-follow up ka ba? Number 7, ito, ibig sabihin, bibigyan ko kayo ng tracker. Bigyan ko kayo ng tracker. Ito, basically Google Sheet to. Bigyan ko kayo ng tracker para gagamitin nyo tong tracker na to para pang-check nyo. So basically, kapag nakapag-check ka today, nagamit mo tong tracker na to, check mo din yung number 7. So ganun lang siya. Ngayon, importante nakikita mo, natatrack mo. So let's say for example, ilang araw na nakukumpleto mo siya, mas lalo kang mamomotivate na maging consistent lalo. Itong simpleng bagay na to, ito yung simpleng bagay na makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng magandang result. So bigyan ko kayo ng copy. Sige, lang ako. Mag-stop share lang ako. Hindi ko makuha yung link. Ayan. Ayan. Ayun. So, bigyan ko kayo ng copy nito. Ayan. So, yan. Iyan nyo na lang. Make sure na makapag-make a copy kayo dito sa dito sa file na to. So, para makapag-make a copy, ganito lang siya. Kasi basically, ito hindi nyo to may edit. No? Ngayon, para may edit nyo siya, ganito lang gagawin. Share screen ako. Dito kasi sa tracker na to, makikita nyo kung ano yung month. So, dito, di ba, November tayo. Kung date ngayon, November 20, lagay mo lang. Nakapag-pray ka na ba ngayon? Check. No? Learn. Yan. Lagay mo lang yan dyan lahat. No? Pag nagawa mo yan. Tapos, ito kasi mismong file na to, hindi mo to may edit. Bakit? Kasi pag na-edit mo to, lahat kayo pare-pares ng tracker. Siyempre, dapat magkakaiba. Magkakaiba yung progress ng bawat click partner, siyempre. So, kailangan mo lang gawin, ito, no? Click mo lang yung file. Ito, itong file na to. Yan, click mo lang yung file. Tapos, make a copy. Pagkatapos mo ng make a copy, click mo ulit yung make a copy. Magkakaroon ka ng sarili mong copy niyan.
Yan, ganun lang kasimple. Para makapag-track tayo ng progress natin. Okay. Sige. So, sino yung maraming natutunan tonight dito sa 7 daily action step natin dito sa Thrive Thursday? Can you type me in the chat kung marami kang natutunan? Ayan. So, okay lang ba before tayo mag-end ay mag-pray tayo? Can you type yes in the chat? So, una para ma-checkan niyo yung tracker niyo. And syempre, closing natin. No? Ayan. So, pray tayo. Sige. So, please bow down our head and feel the presence of the Lord. Lord, maraming salamat po sa gabi na to na binigyan niyo kami ng pagkakataon na magkasama-sama ulit. Um, Father, bigyan mo kami ng wisdom na mas maging consistent dito sa business na ginawa mo sa amin. Alam namin, Lord, na hindi kumbaga ikaw yung gumawa ng way kung bakit kami magkakasama dito, and yung mission na binigay mo sa amin ay kailangan namin yung tulong mo. Father, sana itong natutunan namin today, prayer, learning, product consumption, engagement, promotion, follow-up, and tracking, lahat yan hindi namin yan kayang gawin kapag wala ka. Pero kapag kakasama ka namin dito, walang imposible. Kasi alam namin kapag kasama ka namin dito, sigurado panalo kami palagi. Lord, um, bigyan mo din kami ng puso na maging matulungin sa customer namin. Hindi lang sana mauna yung gusto namin magkaroon ng commission, but instead gusto namin, Father, bigyan mo kami ng heart na uunahin namin na matulungan yung customer namin kasi yun yung pinaka mission na gusto mong ibigay sa amin dito sa Clicknomics. And Father, bigyan mo din kami ng kalakasan pagdating sa health namin. Father, I pray na lahat ng kasama ko dito ng mga click partner ay maging healthy sila, maging malakas sila palagi, and maging malakas din yung mga mahal nila sa buhay. And we pray this, Father, through Christ our Lord. Amen. And thank you so much mga click partners for attending yung Thrive Thursday natin. And tomorrow kasama natin si The Josh. Ayan, sama-sama tayo ulit. No? Sige, bye-bye mga click partners. Thank you. Ayan, pwede na tayo mag-unmute. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Coach. Picture niyo po. Thank you po. Thank you, Coach. Thank you po sa lahat. Good night. May Hello mayan. po. Kaya nandiyan ka ba? Thank